sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating bublihat lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Dasal natin mga OFW na tumutulong sa atin. Mga may sakit na mga nag-aalaga sa kanila. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak.
Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag, ang kanya ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nakukulang sa hustong pagkain. Ngunit sa sino mang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang manghas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo, "Kung kami palaya-layasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na yon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Batay po sa ating narinig na mabuting balita, na itanong nyo na po ba kahit minsan lang kung bakit pinabayaan ni Kristo ang mga demonyo na sumapi sa kawan ng mga baboy na naging dahilan ng pagkahulog sa bangin and therefore pagkamatay ng mga ito? Siguro po, hindi sapagkat ano ba naman ang pakialam nga natin sa mga baboy na ito? Ang mahalaga, umalis yung mga demonyo doon sa mga lalaking unang sinasapian nito. Kaya lang, naisip po ba natin
kung ano kaya ang magiging damdamin natin sakaling ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon ng mga may-ari ng mga baboy. Tandaan po natin na kabuhay nila ito sa isang itlap naglaho. Ano kaya ang magiging reaksyon natin? Hindi kaya paalisin din natin si Kristo? Baka nga magalit pa tayo sa Kanya. Not unless maging maliwanag sa atin ang tunay na dahilan kung bakit iyon ay pinabayaan niyang mangyari talaga. Alam po ninyo, ang isa sa mga kahindik-hindik na katangian ng mga demonyo ay ito. Hindi sila mapakali. Hindi sila magiging komportable hanggat wala silang nasasapian at sinisira. And sabi sa 1 Pedro 5:8, ang kaaway, ang diablo, ay parang umaatungal na leon. Umaali-aligid at naghahanap ng masisila. Ang demonyo ay parang laging umaatungal. Kasi naiinis siya, hindi siya komportable hanggat wala siyang nasasapian at nasisila. Ganun siya kasama. Yun ang buhay niya. Ang sumapi at manira. At narinig naman po natin ang pinsalan at dulot niya. Mula sa mga taong sinasaktan ang kanilang sarili dahil sinapian ng mga diablo, hanggang sa pinsalang nadulot nito sa isang kawan ng maraming mga baboy. At yun ang gustong tapusin na ni Kristo. Yung pananalasa, pamimerwisyo ng mga demonyo sa mundong ito. Pero may takdang panahon para dito. Kaya nga ang sabi ng mga demonyo dito kay Kristo, naparito ka ba upang puksain na kami nang hindi pa panahon? Kasi alam niya may takdang panahon na lahat sila ay matatalo ng tuluyan ni Kristo. Pero hindi pa noon ang takdang panahon. At hanggang ngayon, hindi pa yun ang takdang panahon. Kaya nga ramdam pa rin natin ang puwersa ng mga demonyo. Sa pamamagitan halimbawa ng mga buhaya nating politiko. Sa pamamagitan halimbawa ng mga irresponsable nating lingkod ng simbahan. Sa pamamagitan halimbawa ng mga nagkalat na mga taong may masamang kalooban. Sa pamamagitan halimbawa ng asawa mo na niloloko ka, ng anak mo na pasakit ulo para sa'yo, ng kapatid mong pasaway. At ito ang gusto talagang tapusin na ng ating Panginoong Jesucristo, ang pamimerwisyo ng diablo sa mundong ito. Yun nga lamang hindi patakdang panahon. Pero hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Panginoon. Kaya nga kahit hindi pa mapupuksang tuluyan ang lahat ng mga demonyo, gumagawa na ng paraan kahit papaano si Kristo upang mabawasan kahit papaano ang mga ito. At yun ang narinig natin ngayon sa ating Ebanghelyo. Obviously, hindi alam ng mga demonyong sasapi sa mga baboy na pagkatapos nilang sumapi sa mga baboy ay magpapatahulog ang mga baboy sa bangin at mamamatay, malulunod, makakasama sila. Kasi kung alam nila yon, hindi nila ipapakiusap kay Kristo na sumapi na lang sila sa mga baboy. At yun naman obviously ay alam ng Panginoon. Kaya pinayagan niya ang mga ito para masama na sa mga baboy na malunod at mamatay. Father, sigurado ka na bago tumalon sa bangin yung mga baboy at nalunod, hindi umalis yung mga demonyo? Palagay ko naman, sapagkat di naman sinabi sa Biblia na nakaalis Palagay ko, nakasama na sila sa mga baboy. Yun nga lamang at the expense ng mga baboy. Kasi po, pwede nyo nga naman ding itanong, di ba? Father, bakit hindi na lang pinalayas ni Kristo ang mga demonyo at pinatay na lang ang mga ito? Pwede rin siguro, pero wala pa tayong nakitang gano'n na ginawa ng Panginoon, di ba, sa kanyang ministeryo. Lagi lamang niyang pinalalayas at sinasabi, huwag kang magpapalik. Malamang dahil hindi pa talaga oras. Kaya kahit hindi pa talaga oras na mawala na ang lahat ng mga demonyo, ginagawa na lang ng paraan ni Kristo upang kahit papaano mabawasan ng mga ito. Again, yun nga lang at the expense ng mga baboy ng mga tao. Pero sa palagay po ba ninyo pahihintulutan ni Kristo ang naging perwisyong ito ng mga diablo sa mga baboy? And therefore sa kabuhayan ng mga tao kung wala namang magandang dahilan si Kristo? Pakatandaan po ninyo yung sinabi nating kahindik-hindik na isa sa mga katangian ng diablo na hindi siya mapakali hanggat wala siyang sinasapian at sinisira. Kaya pupwede at may batayan ito sa Biblia na kahit palayasin ni Kristo ang mga demonyong ito dun sa dalawang lalaki, pwedeng bumalik uli Kasi alumpihit nga ang diablo, dapat may sapian Kailangan siyang may tirhan pansamantala upang sirain niya. O pwedeng sa ibang mga tao naman. Ito ang isa sa dahilan kung bakit pumayag ni si Kristo. Sige, sa mga baboy na kayo. Kung baga namili na si Kristo, kung ano at kung sino ang mas mahalaga. Obviously,
Ang mas mahalaga para sa Kanya ay mga tao. Kahit dadalawa lang yan, kahit isa nga lang yan. Kung ikukumpara sa kahit milyon-milyon pang mga baboy na yan, mas mahalaga ang mga tao. Kaya iyon ang ipinahintulot dito ni Kristo para hindi na mamerwisyo ng matindi ang mga diablo sa mga tao. Unfortunately, hindi ito nakita ng mga tao. Ang nakita na lamang nila ay yung nawala ng mga matay, ang mga baboy nila. At hindi yung pagliligtas sa kanila ni Jesus sa mas lalo pa sanang pamamerwisyo sa kanila ng diablo. Kaya sa halip na magpasalamat kay Kristo at sa halip na pilitin pa nga dapat si Kristo na manatili sa kanila, ay pinamanhik nila na siya ay umalis na. Sayang, di ba? Kung alam lamang nila yung tinaboy nila. Hindi pa naman talaga maliwanag sa kanila na si Kristo ang pinakamahalaga talaga. Yun ang kaibahan natin sa kanila. Alam na natin na sa lahat ng mga bagay o meron tayo, sa lahat ng mga baboy na meron tayo o prized possession natin, si Kristo ang pinakamahalaga. Kaya mga kapatid, sana pag dumadating yung punto na may inaalis na mga baboy sa atin si Jesus, ibig sabihin ng baboy, sangayon sa Ebanghelyo, prized possession o mahalagang mga tao sa buhay natin. Huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo. Sapagkat siguradong hindi pahihintulot ng Panginoon ito kung wala siyang mas magandang binabalak para sa atin. Tandaan natin, ito'y para sa kabutihan natin at maaaring iniligtas tayo ng Panginoon sa mga problema na po pwedeng mangyari sa buhay natin. Tandaan po natin ang po pwedeng makapagdulot sa atin ng mga masamang bagay sa ating buhay ay hindi lang yung mga masasamang tao at masasamang bagay sa ating buhay, kundi pati na rin kung minsan yung mga mabuting tao bagay sa buhay natin. Lalo pat kung ang mga ito ang siyang magiging pinakamahalaga sa atin at hindi ang Panginoon natin. Narinig natin sa ating unang pagbasa kung paanong ipinasabi, inutos talaga ng Diyos kay Abraham na palayuin na yung katiwala niya na naanakan niya, pati yung naging anak niya sa katiwala niya. Masakit yun. Mahirap tanggapin yun para kay Abraham. Pero yun ang utos ng Panginoon dahil hindi na nga nagiging maganda ang relasyon ng mga ito sa tunay niyang pamilya, sa anak niya na ipinangako ng Diyos talaga. Kaya kahit mahirap sa kanya, inuutos kasi ng Diyos. Iniutos ng Diyos. Inaalis ng Diyos ang isang mahalaga, mabuting bagay o tao naman sa buhay niya dahil nga anak niya. Pero dahil inaalis na ng Diyos sa kanya, pinapaubayan niya. In fact, ganun din ang mangyayari sa anak niyang si Isa. Bagamat hindi matutuloy ang pagsasakripisyo niya kay Isa. Pero dahil inuutos ng Panginoon, sino man o anuman na alisin ng Diyos sa buhay niya, masakit, mahirap man sa kanya, papayag siya. Dahil alam niya na alam ng Diyos ang ginagawa niya. Maging ganun din sana mga kapatid, ang attitude natin. Dahil ito ay tanda ng matibay na pananampalataya natin. After all, wala naman talagang dapat na maging pinakamahalaga sa buhay natin, kundi ang Panginoon lamang natin. So much so na kahit yung mga mabuting bagay o tao sa buhay natin na mabuti naman, ay po pwedeng magdulot sa atin ng masama. Yes, kung sila na at hindi na ang Diyos ang pinakapahalagahan natin talaga. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringin ng Diyos ang samo ko.
Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa mabuting balita. Salamat sa mensahe na dala nito para sa akin sa araw na ito. Sana nga hindi lamang ito pumasok sa isang tainga at lumabas sa kabila. Sana nga ay magsingkin na talaga sa akin na ikaw ang dapat na pinakamahalaga sa buhay ko. Hindi ang mga mahal ko sa buhay, hindi ang mga mabubuting ginagawa ko, hindi ang talento ko, hindi ang lakas ko, kundi ikaw talaga. Mawawala lang sa isa ang lahat kung hindi dahil sa'yo. At po pwede kong makagawa, makapag-isip, makapagsalita ng hindi maganda kung ang pahalagahan ko ay ang iba sa buhay ko. Lord, tulungan mo kung mas maging ilaw sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo kung mas ma-appreciate ang pagmamahal. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon. Upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung mas may love ka kay Jesus, kung mas kakapit ka sa Kanya, kung mas pahalagaan mo siya kaysa sa iba, kung lalapit ka kay Jesus. Sapagkat siya itong lumalapit sa iyo, siya itong pinaka-nagmamahal sa iyo, siya itong hindi pinaka-makalilimot sa iyo. Ano man ang mangyari, ang Diyos ay hindi magbabago. Kaya natural lang din talaga at hindi katangahan. Karunungan pa nga na siya ang pinaka-pahalagahan. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng alimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng mayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang anak kong makapili, ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay
sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, umahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isa'y mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming unang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa walang sawa niyong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa marami pang iba. Maraming salamat po. Bahala na po ang Panginoon na kumanti sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sak na linis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,